Isang mapagpalang umaga sa ating lahat na mga kapatid ko sa Panginoon. Patuloy tayong magnilay-nilay tungkol sa istorya ng isang anak ng Diyos, the man of God, na kung saan pinatunayan ang kanyang pananampalataya at ito ay nagkaroon ng magandang resulta. Basahin natin dito sa aklat ng Daniel. Alam niyo na agad kung sino yung tinutukoy ko na man of God, no? So, walang iba kundi si Daniel. Sino bang mga nakilala kay Daniel? Si Daniel ba yung tinalo ni Delilah? Hindi. Hawig lang na may leon din na kasama doon sa ating kwento. Pero si Daniel ay kaibigan niya si Shadrach, Meshach at Abednego. Si Daniel yung ipinatapon sa kuweba ng mga leon. Pero sabi sa Biblia, ito ay sa hukay ng mga leon. Okay, so makipagbuklat kayo sa akin sa aklat ng Daniel, chapter 6, verse 25 to 27. Ganito ang sinasabi. Pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. At sabi dito, isinasaad sa sulat ni Haring Dario, sumainyo ang kapayapaan. Verse 26, inuutos ko sa lahat ng aking nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawala ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Verse 27, siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Okay, bago ang lahat, tayo ay sa mandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa panibago na namang buhay na pinagkaloob nyo sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon, tulungan nyo po kami na lubos na maunawaan ang mga salitang ito na buhat sa kwento ni Daniel na inyong ginamit upang makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa po sa amin. Salamat po Ama, tulungan niyo po kami na maunawaan ng lahat ng ito upang magamit po namin upang mas lalo pa kaming lumalim at tumibay sa pananampalataya sa inyo. Salamat po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so to make a recap, so si Daniel nung time ni Haring Dario, si Haring Dario ay isang malupit na hari. Isa siyang diktador. So ibig sabihin pag diktador, kung ano yung sinabi niya dapat hindi pwedeng baliin 'yon. So sabi nga sa kasabihan, ang salita ng hari ay hindi nababali. So si Haring Dario gusto niya na siya lang ay purihin. Nung time na iniutos niya na walang ibang sasambahin kundi siya lamang, ang nangyari itong si Daniel ay nahuli na sumasamba kay Yahweh. Okay? So tuwing hapon nakikita si Daniel na nandoon yung kanyang pananampalataya. Matigas ang ulo ni Daniel, ano? So pinagbawalan na. Pero ganun kasi kapag alam mong nasa katotohanan ka, no, ipaglalaban mo yung pananampalataya mo. So makikita natin dito, yan na, nasabi ko na, unang puntos ay stand by your faith. Sabi nga sa Romans, if God is with us, who can be against us? So nakita natin sa buhay ni Daniel talagang binawalan na na walang ibang sasambahin kundi si Haring Dario lamang. Pero siya, dahil nakita niya at napatunayan sa kanyang buhay na mas makapangyarihan si Yahweh, kahit kanino pa mang hari, hindi nagpatinag si Daniel. Ang sinamba niya pa rin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So ganun katindi si Daniel, pinanindigan niya yung kanyang pananampalataya, naging matigas siya, tumayo siya sa kanyang pananampalataya. Ganun siya katibay. Ilan dito sa atin yung hindi pa kasama ang pamilya sa paglilingkod? There are times na sinusubok tayo ng mga persecution ng ating mga kapwa pamilya na naku, na magsimba dyan, diba? Kasi ang evil ginagamit yan sila, hindi sila yung evil, ginagamit sila para maswerve o ma-sway yung ating pananampalataya sa Panginoon. So pe-persecute ka na wag ka na magsimba, pe-persecute ka na maraming ipapagawa sa iyo, hindi lang yun sa tao, pati sa school, diba? Bibigyan ka ng project para hindi ka makapagsimba. Bibigyan ka ng activity tuwing linggo para di ka makapagsimba. So ilan lang yan sa mga ginagamit. Pero bilang isang Kristiyano, kung tatayuan natin yung ating pananampalataya, walang makakatinag para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Ganun dapat tayo. So tingnan mo si Daniel kung gaano siya katindi. Hari na yun. Kumbaga
sa atin, kung ikukumpara mo, presidente na yun, ha? Presidente na. So, halimbawa, sabihin ni BBM, wala na magdadasal. Mula ngayon, wala na ibang magdadasal kundi sa akin lamang. Ikaw ba? Ang tanong, magpapatuloy ka ba sa pananampalataya mo? Sasamba ka pa ba kay Yahweh? So, darating yung panahon na matitindi yung persecution. Ipagbabawal ang Biblia. Sa ibang bansa nangyayari na to. So, minsan, dumadating sa atin na pagdating ng, alam mo yon, yung pagdating ng, naniniwala ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Lord, po, maglilingkod ako sa iyo. Pero pagdating ng kaorasan na, yung tunay na pagsubok, nakaharap natin yung pagsubok, ang dali-dali nating bumitaw sa Panginoon. Ang dali-dali nating talikuran ang Panginoon. Pero ito si Daniel, matibay yung pananampalataya niya. Matigas siya. Okay? Tayuan natin yung pananampalataya natin bilang kabataan, bilang isang magulang. Kasi ito na yun yung pananampalataya na hindi mananakaw sa atin. Next, ano pa dito kasunod na makikita natin sa passage na to? Faith, change, belief. So paano ko nasabi? Titingnan mo ito ha. Dahil sa pananampalataya ni Daniel, na bago ang pananaw ni Haring Dario. 'Di ba? So dati self-centered siya, no? Ibig sabihin yung faith ni Daniel nag-impact ng influence kay Haring Dario dahil nakita niya kung gaano kakapangyarihan ang Diyos ni Daniel. Na Diyos din natin ngayon. Nakita niya na, wow, grabe, mas matindi to kaysa sa akin. Kaya ipinag-utos niya. Bilo mo, hari ka. Sabi ko kanina, ang salita ng hari ay hindi nababali. Pero ito si Haring Dario nung makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ni Daniel, na bago ang kanyang pananaw. At according, no, o pagpapatuloy yung pagbabasa, si Haring Dario ang nagpatayo ng templo para sa mga Hudyo. Imagine, kung hindi tumayo si Daniel sa kanyang pananampalataya, mangyayari ba yun? Mapapalaya ba yung mga Hudyo? Mabibigyan ba ng pabor yung mga Hudyo? Hindi. 'Di ba? Ngayon, minsan tayo ginagamit tayo para mabuksan yung nakasaradong isip ng mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. So dapat be courageous, no? Maging matapang tayo, maging bold tayo sa pag-share ng Word of God. Kasi gagamitin tayo ng Lord eh. Kaya nga, yun, di ba, magkadugtong yun eh. Kailangan tumayo ka sa pananampalataya mo para makapag-impact ka ng influence, no? So yung faith natin kayang magpabago ng nakasaradong isip ng kung sino pa man. It's not about us, okay? It's about the power of the Lord inside our faith. Depende yun eh. Minsan, nagtataka tayo, no? May mga ganito senaryo, Lord, naniniwala naman ako, bakit ayaw niya maniwala? Naniniwala naman ako sa'yo, pero bakit hindi ko siya madala kahit ilang beses ko na siya ini-invite? Okay, kapatid, check your life. Tingnan natin yung buhay natin. Hindi lang yung sinasabi natin ang nagpapakita ng pananampalataya. It's about our action. Kung paano tayo mamuhay. Hindi mo, pag sinabi mo kasing pananampalataya, hindi lang to yung naniniwala ako sa Diyos, pray tayo bago kumain, naniniwala ako sa Diyos. Okay, ako ay nagsisimba tuwing linggo, may pananampalataya ako sa Diyos. Hindi lang yun ganun eh. Ano yung lifestyle mo bilang isang Kristiyano? That's the faith. Faith is lifestyle, mga kapatid. Hindi lang siya sinasabi, hindi lang siya nagiging ritual, hindi lang siya yung nakaugalian, kundi kung paano tayo mamuhay sa ating pananampalataya. At yun ang nakita ni Yahweh kay Daniel. Kaya ginamit niya si Daniel para magbigay ng kababalaghan. Okay? Paano? Nung itinapon si Daniel sa pugad ng mga leon, 'di ba? Imagine, magdamag yun. Pero nagfasting ang mga leon nung gabi na yun. Hindi kinain si Daniel. Imagine that, 'di ba? No? So pinagfasting ng Lord yung mga leon. Okay, sabi siguro ng Lord, okay, fasting muna kayo ngayon. Hindi masarap yan si Daniel. Okay, hindi pa yan naliligo. Okay, so ibig sabihin hindi kinain ng mga leon si Daniel. Ano, 'di ba? Grabing himala yung ginawa ng Panginoon at nakita ni Haring Dario. Kidding aside, so we need to stand in our faith, mga kapatid. And that faith impacts influence to anyone, okay? So isa ito sa revelation ng Lord sa atin na para makapag-evangelize din tayo, we need to stand in our faith. Kung sa sarili natin mismo, hindi natin kayang tayuan yung pananampalataya natin, paano pa tayo magyayaya ng iba na manampalataya sa Panginoon? Di ba? That's the question. So dapat tayo mismo, maniwala muna tayo sa ating pananampalataya. Panindigan talaga natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. So yan, kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka mag-invite, sabihin mo lang, kapatid, basyal ka naman sa church namin. Wala nang ibang sabi-sabi. Yung Espiritu ng Panginoon ang mangusap sa kanila. Why? Kasi nadulugod ang Lord sa atin.
nalulugod ang Panginoon sa pananampalataya at paniniwala mo sa Kanya. Hindi hahayaan ng Panginoon na mapahiya ang Kanyang anak. Okay? So yung mga ama natin sa lupa, gusto ba niya na napapahiya tayo? Diba hindi? Ayaw ng mga ama natin yan. Ayaw ng mga magulang natin yan. Much more ang ating amang nasa langit. Kapag nakita niya yung tibay ng pananampalataya mo sa Kanya, tanda mo to kapatid, hindi Kanya ipapahiya. Okay? Stand your faith, know your motives, check your priorities, okay? Faith, change, belief, okay? Hindi lang belief, yung closed belief, okay? Imagine, King Dario, walang ibang ginodiyos yan, kundi sarili niya. Pero dahil sa pananampalataya ni Daniel, dahil kinalugdan ni Yahweh si Daniel, okay? Nabago yung paniniwala at saradong kaisipan ni King Dario. Okay? Kaya I encourage mga kapatid, maging matibay tayo sa pananampalataya, stand our faith. Andito na tayo. Seryosohin na natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag na tayong maglaro-laro. Okay? Parating na ang Lord. Baka dumating ang Panginoon, naglalaro ka pa. Hindi mo pa alam ang priority mo sa buhay. Pwede nating lokohin yung bawat isa na malalim tayo sa pananampalataya. But, God knows everything. We can never mock God. Okay? God knows you more than you know yourself. Okay? Alam ng Panginoon ikaw, higit pa sa sarili mo. Alam ng Lord kung sino tayo sa Kanya. Hindi natin siya madadaya sa pabulaklak ng salita. Hindi natin siya madadaya sa mga peking gawa. Okay? Tayuan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Okay? So tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa buhay ni Daniel na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord God, dahil nagbigay po kayo ng revelation sa bawat isa po sa amin, Lord God, that this is the time, Panginoon, na mas lalo kaming tumibay, maging masigasig sa pananampalataya sa inyong Panginoon. Lord, katulad ni Daniel na nagpakita ka ng himala, katulad ni Daniel na nakapagpabago ang kanyang pananampalataya sa isang saradong hari, Panginoon, kaya din namin yung gawin, Panginoon. Kaya din namin, Panginoon, dahil nandyan ka, dahil kikilos ka sa buhay namin. Salamat, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming mga pananampalataya na ito, despite of our weaknesses, Panginoon, gave us the strength that comes from you, Lord God. Sabi nyo nga po, when we are weak, then we are strong because of your power. Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but your spirit alone, Panginoon, magagawa namin ang lahat ng bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa panibagong araw na ito, na yung pananampalataya namin, pagsasalita sa isip at sa gawa, magbigay, Panginoon, ng influence, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na hindi naniwala po sa inyo. Salamat po, Ama. Thank you, Lord, for the wisdom that comes from you. To you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen.